Hindi pinanigan ng taong bayan si Senator Raffy Tulfo sa kanyang sentimentong ito. Magugulat sa mga komento ng netizens doon sa mismong post si Senator Raffy Tulfo. Talagang ginisa si Tulfo. Hindi nila nagustuhan ang pag-walk out ng minority. Akala siguro ni Tulfo, porque siya nakakatulong sa publiko, ay ang simpatsya ng mga Pilipino ay mapupunta sa kanya. Ito ang komento ng mga netizens. Last term mo na yan. Di ka naman nanalo sa 2028. Tama! Lisa! Never in Marcos again, ha? Kiko, ano? Never in Marcos again. Ano ngayon? Bakit diyan kayo? Parang himod-pet kayo. Ba, Makino, ano? Balita! Bagay, last nyo na yan. Nalaman ng mga Pilipino, ng sambayan ng Pilipino ngayon, na naniniwala na at mulat ang kaisipan na itong mga tao na to ay dapat na hindi pagkatiwalaan. Na itong tao na to ay double standard at selective lang. At itong mga tao na to ay ayaw malaman yung buong katotohanan sa nangyari dito sa ating bansa. Diba? Itong mga tao na to ay may pinoprotektahan. Hindi natin alam kung sino ang pinoprotektahan. Pero the more na umiiwas sila sa usapin ng flood control para sa akin mga insan, dahil yun lang naman talaga nabanggit nga ni Senator Cayetano yan na gusto nilang paimbestigahan yan pero parang bumabali ata eh. Nililis nila yung usapin. 'Di ba? Hindi na pag-uusapan yan kasi nakapokus nga talaga sila sa impeachment ni VP Sara Duterte. Walang problema sa impeachment ni VP Sara Duterte kahit pag-usapan yung magdamagay niya. Pero sana, wag nyo rin ialis yung pag-usapan ninyo about sa flood control. Di ba? So, eto na nga mga insan, reaction insan muling nagbabalik at syempre, baka naman dyan mga insan, hindi ba kayo nakapag-subscribe dito sa ating channel? Mag-subscribe naman kayo. Libre lang naman po mag-subscribe at syempre, dumadami na tayo mga insan ha, lalo na sa ating Facebook page, patuloy ang pagdami natin dyan, na TikTok din. So, dito din sa ating YouTube, dumadami na rin. Kaya, subscribe lang po. Mga insan, libre lang naman yan. Walang bayad dyan, kaya huwag kayong matakot. So, eto na mga insan. Pag-usapan natin to at alamin natin kung totoo ba na kinuyog daw si Senator Erwin Tulfo. Hindi ko alam mga insan kung ito yung literal na kinuyog o kinuyog ng netizen sa social media. Ito alamin natin. Kasi syempre, kaugnay pa rin ito mga insan doon sa ginawa nilang pag-walk out kamakailan doon sa naging session nila sa Senado dahil hindi po ata nila kinaya yung sinabi ni Senator Marcoleta na mahirap makialam o ano doon sa mga wala daw alam sa pagiging abogado. Basta something ganun mga insan, medyo nakalimutan ko na. I-comment niyo sa ating comment section ano yung sakto sinabi ni Senator Marcoleta. Mga insan ay tulungan niyo ako para mas magkaunawaan tayo. Di ba mga insan? Ang gusto ko sa mga insan ko, yung mga ano talaga yan, malulupit sa suportahan yan at makikipagtulungan. So ito mga insan, simulan na natin to. At yung video na to galing to siyempre sa ating napakalupit na idol na si Robin Sweet. So, bisitahin yung channel niya at subscribe po kayo sa kanya mga insan. So ito, napakinggan na po natin to. Panoorin. Kahapon nga ay nag-walk out ang minority bloc sa Senado nang magkaroon sila kahapon ng rule discussion patungkol sa electronic voting or teleconference kung sakaling ang senador ay wala physically sa Senado kapag magkakaroon ng botohan. Agad-agad ngang pinamamadali ng majority ang discussions na ito. Dahil ilang linggo, maaari nang makasuhan sina Marcoleta, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at marami pang madaragdag siguro. Hindi pumayag ang minority bloc kasi hindi nga naman mapabor sa kanila ang ganitong discussions. Pero nakalimutan yata ni Senator Kiko Pangilinan na noong 2020 nag-initiate pa nga siya ng teleconference para kay Senator Leila de Lima noong senador ito noong nasa kulungan. So anong kaibahan nito ngayong Marcos administration? Para lang ipaalala ko sa inyo,
Ito ang Senate Resolution number 658 na Ebidensya inintroduce pa si Robinson. ni Senator Niya pa talaga yan. Trilon Ontiveros Pangilinan at Recto to allow Senator Leila de Lima to participate in plenary sessions and committee hearings through teleconferencing, video teleconferencing, or other forms of remote or electronic communications. So ito yung dati na resolution nila Ontiveros, Kiko Pangilinan, Lacson. Ano pinagkaiba nito ngayon sa iminumungkahi ng majority? Dahil hindi lang papabor sa inyo, ay ayaw nyo na. Pero Yun nga yun mga insan. Dahil hindi nga pa po sa kanila, ayaw na po nila. At may nabasa ako dyan na sinabi, at napanood sa isang interview kay Risa Ontiveros na sinabi niya, panahon kasi daw yun ng pandemic. Hindi, kahit sabihin mong hindi pandemic yun, kahit ano pa mang anuhan nyo, nakakulong si Leila de Lima noon. Binigyan nyo lang talaga ng pagkakataon na makibahagi yun sa inyo. Yun yung sinasabi ko yun, dahil hindi nga kaalyado itong papupuntahan dyan sa isinusulong ng majority, itututulan po nila yan, mga insan. Dahil panigurado kasi, sabi tayo rito, pag wag na natin silang hayaan na makaboto kasi makukulong naman na yung mga yun, may warrant of arrest na yun. Alam na nila yung galawan eh. Patanggalan natin to hanggat sa umabot na yung warrant of arrest nila. Para hindi na natin mapag-usapan yung motion na yan. Diba? Susmatic na yan. Alam na yan mga insan. Diversion again. Para yung totoong issue na gusto nilang pag-usapan, mapag-usapan na para naman tayong bago ng bago sa galawan ng mga to, mga insan. Iisang lahi lang naman yan. Iisang kumpas lang yung sinusunod nila. Kaya isang galawan lang din yan. So tuloy natin ito mga insan. pagpapabor sa inyo, go na go kayo. Ay, napaka-double standard nyo naman. Napaka-hipokrito or selective amnesia lang, Pangilinan, Ontiveros. At saka itong resolution na to, hindi ba alam nila Kiko at Ontiveros na nasa website lang ito ng Senado? May mga nalalaman pa na nag-walk out, walk out ang minority. Ato pa at nag-post si Ontiveros, ang sabi niya, nagkakaisang tumitindig para sa tama. Paano nagkakaisang tumindig? Nag-walk out nga kayo sa rule discussions. Kung tumindig kayo, lumabang kayo sa argumento. So paano ka tumindig? Tumindig sa tama o tumindig sa may tama? Out. At hindi lang yan. Itong si Senator Raffy Tulfo, abay nagmamagaling din. Akala mo naman ay magaling na abogado. Ito ang sabi niya, he strongly condemned what appears to be an attempt to rush a major change in the Senate rules, especially when several members of the minority still wanted to speak and raise serious questions on the floor. Bakit kailangang madaliin? Bakit kailangang pigilan ang mga gustong magsalita? Bakit kailangang i-divide ang House kung marami pang senador ang nagtatanong tungkol sa proseso? Minamadali ba ang rule change na ito dahil gusto nilang makaboto si Senator Bato? At ngayong may mga ulat na may mga majority senators na maaaring arestuhin. We walk out because what happened on the floor looked less like orderly deliberation. The proposed rule change affects how senators may attend sessions, participate in proceedings, and exercise their mandate through remote means. And such a measure should be opened to healthy public debate instead of being rushed by the tyranny of the majority. We have always welcomed healthy discussions on the floor, but this should mean allowing all members to be heard, not forcing the chamber to move at the speed preferred by the majority. At the time the motion was taken up, there was no duly constituted committee on rules, and there was not even an elected majority leader who could properly guide a rules amendment through the regular process. How could there have been any action or discussion before the Committee on Rules when no Committee on Rules has been organized to date? With due respect, the answer that no Senate rule had been violated does not settle the matter, because the rules cannot be treated as a matter of convenience when the very process for amending them is under serious question. The timing raises a question that the public deserves to hear debated openly.
Kaya pinili naming tumayo at iwan ang majority sa plenary. Kaya kami nagdesisyon to question the quorum and call for adjournment. If the proposal is truly defensible, then let it pass through the proper route. We owe it to the people who voted for us to do our mandate. This is why we want Daming more bumoto sa'yo time na to nagsisisi. discuss this further. Sana ako Pero dyan, hindi Tulfo, pinanigan ng yung dalawang taong magkapatid. bayan, Senator Raffy Tulfo, sa kanyang sentimentong ito. Nakakabismaya kayo sa Magugulat totoo sa lang. mga komento ng netizens doon sa mismong post si Senator Raffy Tulfo. Talagang ginisa si Tulfo. Hindi nila nagustuhan ang pag-walk out ng minority. Akala siguro ni Tulfo, porque siya nakakatulong sa publiko, ay ang simpatsya ng mga Pilipino ay mapupunta sa kanya. Ito ang komento ng mga netizens. Last term mo na yan. Di ka naman nanalo sa 2028. Tama. Is walking out now part of your mandate Pala as yun, senator? ginuyog na Salamat, netizens Sir sa social Raffy. media. Pinagsama-sama mo sa isang picture ang mga hindi namin iboboto ng pamilya ko. Senator, ang tunay na laban po ay nasa plenary, hindi sa social media. Tama. If your argument is truly defensible, Ibibati mo yung ano mo doon, yung argumento mo sa Senado. Nakakatawa nga lang at biglang naging unconstitutional ang e-voting at remote proceedings para kina Risa Ontiveros at Kiko Pangilinan. Gayong sila rin ang sumuporta Yeah, sa sila Senate yung nauna nun Resolution eh. number Tas 40 ngayon, of ginaya. pandemic Hindi na SLN pwede. ng Article 6, Hindi kasi Section pabor eh. 16 ng Constitution at Senate Rule Nakakatawa 51. sila. Malinaw kasi na may authority ang Senado to adapt, suspend, or amend its own rules through majority vote. Kaya nga lang naging double standard ang minority. Kapag hindi pabor sa kanila, na kahit nagawa naman na nila noon, ay ayaw nila ulit na magawa. Kasi hindi pabor sa Kasi kanila. yun, Pero pabor pag eh. pabor sa kanila siguro, Ano yun, ipagsisiksikan ulit nila ang Tama. resolution na ito. Kaya Oo, akala ni tulis Senator yan. Raffy Tulfo ay makakatulong. Ang pag-walkout nila ay hindi pala. Lalo pang nakasama sa kanilang ibahe. Kahit kayo magpunta kayo sa comment section doon sa post ni Senator Raffy Tulfo, talagang ginisa siya ng taong bayan dahil sa pag-walk out ng minority. Kaya for the Hindi record yung lamang Tulfo makikita na nyo sa screen nakita namin ayan noon may eh. pirma Iba, pa nga. ibang Tulfo Senator ngayon. Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan, Franklin Drilon, maging si Ping Lacson ay meron din pirma sa resolution na ito na nag-allow ng e-voting or Yeah, teleconference Alam niyo sa yun mga dati. hindi makakaboto physically sa Senado. Ano yung masasabi? Double standard nga ba itong sina Kiko Pangilinan at si Risa Ontiveros sa rules discussion? Kasi hindi sa kanila pumapabor ang mga usapin doon. Ano wag inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Kita-kit sa Kapag susunod na video. okay ang resolution na ito. Pero kapag hindi pabor sa kanila, it's a no-no. Pahabol pa pala siya doon. So yun na nga mga insan, di ba? Nakita ninyo. O di ba? Karamihan doon sa ilan doon sa mga nag-walk out. Alam nila yung sinulong na yun. Dahil ginawa na nila dati yun eh. Pumirma sila doon, alam nila yun. Sinulong nila yun. Na masama sa Zoom, makaboto, via electronics, di ba? Alam nila yun. Huwag nilang sabihin na dahil pandemic nung time na yun. Hindi, nakakulong yun. Alyado nyo kasi. Dahil di nga pabor sa inyo, yun na. Ayaw nyo na. Dahil ano sinabi ko sa nakaraang video ko mga insan, na kahit magpustahan tayo rito, 100% yan. Sasang-ayon sila. Kapag yung boboto at yung isasama nila sa usapin na yan, yung kaalyado nila. Oh. Kahit sabihin mo, ano yan? Di ba? Kahit balik ta rin man ng usapin yan, basta kaalyado nila, kakampi nila, papayagan nila yan. Pero dahil nga hindi nila kakampi at siguradong malulugi sila, wag nang isama yan, tutulan natin yan, tara, walk out tayo. Ha? Patagalin natin si na to, total, may warrant of arrest naman na yan daw eh. Mahuhuli na yan, makukulong, mababawasan na yan, hindi na mag-uusapan yan. Ligtas na yung ating pinoprotektahan. Yan ba yan? Ang Senator, Lisa, never and matas agad ha? Kiko, never and Marcos again.
Ano ngayon? Bakit diyan kayo? Parang himod-pet kayo. Ba Makino, ano? Balita. Bagay, last nyo na yan. Tayang naging boto ko sa inyo. Bagay, isa lang naman ako. Isa lang ako dito nagsasalita, pero marami ako nasa likuran. Marami ako kasama, may pamilya pa. Siguro naman, makikinig yung mga kasamahan ko sa sabihin ko no? Kahit pa paano. At siyempre, yung pamilya ko din, madadala ko rin naman siguro. At bagay, hindi naman talaga nila kayo pinili nun, hindi naman talaga kayo binoto. Iba talaga ang boto nila. Pero dahil nagpupumilit ako, pero naisama talaga kayo sa lista nila. So, ganun pa man, mga insan, ano sa tingin nyo? O kayo, may anong reaction nyo rito sa mga pa-walkout effect nila? O ba yung nakatulong o nakasama lalo sa kanila? Kasi para sa akin mga insan, lalong nakasama to sa kanila. At least nalaman ng mga Pilipino, ng sambayan ng Pilipino ngayon, na naniniwala na at mulat ang kaisipan na itong mga tao na to ay dapat na hindi pagkatiwalaan. Na itong tao na to ay double standard at selective lang. At itong mga tao na to ay ayaw malaman yung buong katotohanan sa nangyari dito sa ating bansa. 'Di ba? Itong mga tao na to ay may pinoprotektahan. Hindi natin alam kung sino ang pinoprotektahan. Pero the more na umiiwas sila sa usapin ng flood control para sa akin mga insan, dahil yun lang naman talaga nabanggit nga ni Senator Cayetano yan na gusto nilang paimbestigahan yan pero parang bumabali ata nililis nila yung usapin, 'di ba? Hindi na pag-uusapan yan kasi nakapokus nga talaga sila sa impeachment ni VP Sara Duterte. Walang problema sa impeachment ni VP Sara Duterte kahit pag-usapan yung magdamagay niya. Pero sana, wag nyo rin ialis yung pag-usapan ninyo about sa flood control. Di ba? Ipatawag lahat ng mga sangkot, ipatawag lahat ng mga may kinalaman dyan sa flood control na yan. Bigyan nyo ng kasagutan yung mga mamamayang pagod na sa kabayad ng mga buwis nila, ng mga tax nila pero nanakawin lang ng gobyerno. Pagod na sa kakaintindi sa inyo. Kung pwede nga lang ngayon na mag-eleksyon na para mapalitan na kayong lahat 'Di ba? Yun lang yung mga gusto ng totoong taong bayan Hindi yung mga taong bayad at yung mga trolls din sa social media. Maglakad kayo sa mga lansangan. 'Di ba? Galit na sa gobyerno ngayon. 'Di ba? Wala na silang pag-asa na nakikita sa inyong mga nakaupo dyan sa pwesto. Lalahatin ko na kayo. Diba? Wala nang nakikitang pag-asa sa inyo. Dahil wala naman talaga kayong batas na ginagawa para sa kapakinabangan ng taong bayan Puro kayo pag-aaway, debate, kung sino magaling, kung sino yung nasa tama. Diba? Gusto lang naman talaga namin malaman dahil malaking pera ang involved sa nakawan dyan sa flood control. Pag-usapan nyo na yan para malaman kung sino talaga ang leader, kung sino ng leader ng sindikato ng nakawan nangyari diyan. Malitang pera ang nawawala. Kung bakit pa may utang tayo? Wala naman tayo proyektong nakikita. Yun lang naman dapat ipakita nyo sa taong bayan Yung sinseridad nyo. Para sa bayan talaga yung ginagawa ninyo. Lalo na sa mga ordinaryong Pilipino at sa mga maralitang manggagawa. So yun lang mga insan, maraming salamat sa inyong panonood. Siyempre, ingat po kayo palagi at huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Dito sa ating channel, bisitahin din po ang ating Facebook page at TikTok. Ingat po kayo palagi. Maraming salamat po. Paalam po.